Tanungin mo. Ma'am Alicia, may tanong na po ako sa iyo. Ano pong sinabi ni Ruby Padilla doon sa kay siya daw ay sinisigawan? Hindi niya pa ata naabutan si former Senator Miriam Defensor. Actually, dapat yung mga senador hindi po nagiging balat sibuyas. Yung mga senador mas dapat pinagpabukusan yung mga trabaho nila bilang senador ng bansang Pilipinas. At hindi dapat sila yung may tinatawag na loyalty. Kasi the only works of the senator in the Congress is to stand firm for the Filipino people. Hindi ba kayo pagtanggol kung sino man yung nakatulong sa'yo. Kasi at the end of the day, ay nalaga para pagsilbihan ang mamamayang Pilipino. Bakit pa din yung putang ina mo? Malutong guys. Pero si Lovely Granada. Si Ma'am Lovely Granada. Kamusta po kayo? Lumalaban. Hanggang saan po natin ipaglalaban ang ating mga karapatan? Hanggang may boses tayo, hanggang may lakas, hanggang may Holy kumama. Mary, Mother of God, pray for us. Grabe, matindi mga pinaglalaban natin. Nasubaybayan ko yung yung channel nyo, talagang Holy palaban Mary, na palaban. Mother of God, pray for us. Ano po sinners, masabi now and natin at the dahil hour hanggang ngayon of our nasa pa po si Senador Bato de la Rosa? Naku, Bato, lumabas ka na. Hindi ka noon Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour So of our dapat death. harapin mo na yung Hail Mary, hostisya full na of grace, the humahabol Lord is sa'yo. with you. Blessed are you among Ma'am, women. Blessed is the nabalitaan ko fruit rin of na your womb. talagang Holy hinahapan ng Mary, debate Mother of God, pray for si us sinners, VP now at the Sara, hour di of ba? our death. Amen. Hindi Hail man lang Mary, full of nagparamdam. grace, the Lord is with you. Wala yun. Blessed are you among women, and blessed is the Ano fruit of naman your womb. she's known Holy for Mary, not Mother showing of up. God, pray for us Kaya nga sinners, now at the hour. Huwag niya na gawing taguan ang Senado. Hindi naman hotel ang Senado. Ang sarap ng buhay niya doon. Sarap pa ng tulog niya. So, ayun. Dapat managot na siya. Kung wala naman talaga siyang kasalanan, abay, ma-absuelto siya. So, bago yan, kailangan niyang harapin yung batas. Salamat. Ma'am, pahabol na tanong lamang po. Ano po masabi nyo sa ating bagong Senate President? Talagang nagparamdam na kinakanlong niya si Senator Bato de la Rosa. Baka mapamura lang ako. Alan Peter Cayetano, siya na yata ang isa sa mga pinaka-hipokritong tao na nakilala ko. May paluhod-luhod pa siya, may pang-Bible verses pa, pero hindi niya naman sinusunod ang hustisya na mismong esensya ng Panginoon. So, ayun. Ano masabi mo kaya tanong nung vice presidential candidate siya, pinaparatangan na si Marcos ng magnanakaw, samantalang siya inamin niya nagnakaw siya, nag-cheat siya. Ano masasabi mo doon? Bahala sila sa buhay nila, mga magnanakaw. At saka kung masasabi nila na may magnanakaw, dapat magtapat siya, nakapagod siya. Eh sa kanya naman, may mga ebidensya rin naman tungkol sa mga aligasyon na yun. So, ayun. Ipokrito ka, Alan Peter Cayetano. Hindi na kita tatawagin sa Senadora. Ay na papanig sa puro kasinungalingan, matagal naman na yan, na alam na naman natin na kapag ikaw nakapanig sa mga Duterte, lahat na sinasabi kasinungalingan. Kaya para makakuha ng atensyon si Bato, gagawin niya magsinungaling. Sasabihin niya ni wrestling, sasabihin niya inaapi siya. Kita niyo naman yung daliri niya tinamaan kung ni wrestling siya. Dapat yung bumbunan ng putang ang nabuulan, di ba? Correct! Daliri! Kaya nga correct! Salamat po, Boss Mike. Thank you so much. Mike Silvero. Paano Senado ngayon? Okay, kay Senator Bato de la Rosa naman, PM man, di ba? Kasi, tingnan mo ha, PM mayor siya, isang lista. Trillanes, isang lista. Di ba? Ang nakalagay sa Constitution natin, doon, ang sinasabi, sa Article 6, para Section 11 yata yun, hindi po pwedeng arestuhin ang sino mang mambabatas basta ang parusa sa bintang sa kanya ay mababa sa 6 na taong pagkakabilanggo. Baliktarin natin, pwedeng arestuhin ang isang mambabatas kahit may sesyon ang Kongreso ng Pilipinas. Basta ang parusa sa bintang sa kanya sa akusasyon ay 6 na taon pataas. Ang parusa sa crimes against humanity, kung dito sa international humanitarian law, local law natin, ay life sentence, reclusion perpetua, 40 years yan, or life sentence. Doon sa ICC, ang parusa niya 30 years, hindi nagkakamali. That's beyond 6 years. So anytime pwede siyang arestuhin kahit merong session ang Senado. Like that
ginagawa nilang pagkakadlong sa kanya, naglabas pa sila ng Resolution 44. That is unconstitutional. Kasi lumalabag sa diwa ng Constitution yun. Ang nakalagay sa Constitution, kinikilala ng Pilipinas ang principles of international law as part of the law of the land, bahagi ng batas ng pamahalaan ng Pilipinas. Tapos, pag merong warrant of arrest, ang sabi ng IHL law ay kapag ka na-aresto, no, kapag ang nag-aresto sa kanya ay international tribunal katulad ng ICC, surrender. Kung hinihingi naman siya ng isang bansa na may extradition treaty tayo, extradition naman. Eh sa kanya international tribunal, surrender yun. Now, I advise Senator Bato de la Rosa, nilaglag na rin naman niya sa Tapitigong kanina. Dahil sabi niya, plano naman niya ni Duterte magpahuli. And I know the president, the former president, risk taker si Digong. Kaya lang na-miscalculate niya. Akala niya pagka nahuli siya, dudumugin ng mga zombing, akala niya zombing taong bayan, dudumugin yung Villamor Airport. Itataka siya, magkakagulo, dudumugin si BBM. Eh hindi nangyari. Ilang piraso lang, 30 lang yung tao yata doon, 100. Diba? Kaya, yun, dusa siya doon. Sabi ni Bato, wala naman akong planong ganyan eh. Willing akong harapin yung mga kaso korupsyon dito. Ang gawin niya sana, sumuko siya, kinalanin niya yung jurisdiction ng ICC, and then sumuko siya para ma-avail niya na makapag-apply siya ng interim release. Correct. Then tatalo siya ng mga hearing sa ICC habang nandito siya nakatira sa Pilipinas. So, mensahe lang sa ating mga kababayan Pilipino, sir. Mga kababayan, ako, tigilan nyo na magpakakupal tuwing panahon ng halalan. Kaya tayo nasa ganitong kaguluhan sa politika. Awayan ang awayan mga politiko dahil sa katangahan natin sa pagboto. Hindi tayo natutumili na kandidatong ibabase sa kakayahan. Ang pagboto natin nakabase sa inendorso. Ito, tragis na yan. Mula nung nauso yung patronage politics, naging bobo na ng pabobo ng mga politiko natin. Kaya nga tayo may Robin Padilla. Correct. That's